Congresswoman Stella Kimbo, pinagalitan di umano ang mga taga-Office of the Solicitor General dahil sa kanyang Supreme Court summons. Dismayado ang publiko matapos lumabas ang balita tungkol sa umano'y galit na reaksyon ni House Appropriations Chairperson Stella Kimbo matapos siyang ipatawag ng Korte Suprema para dumalo sa oral arguments sa April 1, 2 and 3 sa Baguio City. Ayon pa sa source, pinatawag di umano ni Kimbo ang mga taga-Office of the Solicitor General at pinagalitan dahil daw hindi raw inopose ng mga ito ang kautusan ng Korte Suprema na obligahin siyang humarap sa oral arguments kaugnay ng issue ng BICAM anomaly sa 2025 budget. Ano ang gustong mangyari ni Kimbo? Ayon pa di umano sa kanya, I will not face the Supreme Court inquiry. Bakit ako pupunta? Wala naman akong kasalanan. These are all just power play, lalo na ng mga Duterte, and I am not taking any part of it. Manigas sila. Ayon pa rin sa source, pilit umanong hinihiling ni Kimbo na makahanap ng paraan para hindi dumalo sa hearing o ma-delay ito hanggang matapos ang kampanya o eleksyon. Ang dahilan, natakot umanong si Stella Kimbo na maapektuhan ang kanyang kandidatura. Sa gitna ng mga batikos, isang matinding tanong ang ibinabato sa kanya. Bakit mo sila papagalitan kung wala kang tinatago, Stella Kimbo? Hindi ka dapat matakot na humarap sa April 1, April 2 at April 3 na oral arguments sa Supreme Court sa Baguio City. Ayon pa nga sa ilang dismayadong netizens, kawawa naman si Guevara, matanda na, tapos papagalitan lang ng isang magnanakaw. Mag-resign ka na, Guevara, para sa pamilya mo. Mami Stella, magpatay-patayan ka para hindi ka makadalo sa oral argument. Baka mahimatay ka sa takot, sayang ang mga ninakaw mo. Kay BP Sara, aligaga kayo sa 125 million pero dito sa BICAM, almost 6 trillion pinag-uusapan. Diyan ka sa Supreme Court, si Justice Amy Javier or Justice ko lang naman ang gigisa sa'yo. Madam Stella, magsuot ka ng diaper pagharap mo sa Supreme Court sa April 1, 2 at 3 kasi siguradong mapapaihi ka sa salawal mo. Stick to the plan. O mga kababayan, matapos pong kumpirmahin ni dating Pangulong Duterte na mayroong mga balibalita nga daw mga kababayan na posible na nga siyang arestuhin pag uwi niya ng Pilipinas mga kababayan galing Hong Kong. At ewan lang natin mga kababayan kung galing ba ito ng ICC o eto ba yung kasong isinampa ni Torre mga kababayan. At ngayon, mga kababayan ha, tingnan nyo ang sitwasyon sa airport ng Davao City mga kababayan. Sandamakmak na pulis ang pinadala. Ano ba yan? Yan ba ang sasalubong kay dating Pangulong Digong pag uwi niya ng Davao City galing Hong Kong? Ewan lang natin kung anong plano ng mga pulis na yan mga kababayan. Gabing-gabi. Nandyan sa airport mga kababayan. Ito na ba ang sinasabi ni Tatay Digong? Mismo sa Davao International Airport ng Orasa. Davao International Airport. Balita po yan ng local media mga kababayan ha. So, wala ka mga... Na-remember yun yung KOJC? The same people mga kababayan, may mga riot gear pa. At hindi po yan taga Davao daw mga kababayan, yung ilan. Sa ito ang kapulisan. Bit ang ilaha. Tatay Digong na mismo ang nagsabi ay na posible daw siyang arestuhin mga kababayan ayon sa kanyang nabalitaan. Dahil desididong-desidido na ang mga bangag mga kababayan dahil nagkakaroon kasi ng traksyon etong pambato ng PDP laban dahil pasama-sama si PRRD sa mga rally. Gusto siguro nilang ipakulong muna si Digong mga kababayan habang nangangampanya para hindi siya makamagnet ng crowd sa kampanya mga kababayan. Ang mga bangag, Diyos minyo, animal. Basta ang dami niyan. Ang dami nito mga kababayan na full battle gear ha. Merong mga armas dyan. At pakinggan natin ang sabi ni Digong ha. Patong ang kaso ko. Patong-patong ang kaso. Isinampa ni Torre mga kababayan, Torre. At the same time, mayroon ding kaso sa ICC. Sa totoo lang, baka ang balita ko, may warrant daw ako pag-uwi. Hindi, totoo. Kaya pala mga kababayan, maraming doon, mga pulis. Tapos ang sabi, baka lang ito. Parang simulation. Anong kabangagan iyan, ha? Yung sa ICC or something. Matagal. ICC or something. Ang yung or something mga kababayan, yung sinampang inciting to sedition ni Torre. Na sinabi niyang ipapagurgor daw niya ang 15 na senador. O baka lalabasan ng warrant of arrest mga kababayan pag uwi ni
Tatay Digong sa sa Davao. Ay, kung hinahabol ng mga Doon sa putang ina. airport. Oh. Nahabol ang jutang ginamay. Oh. Subukan ano nyo man lang. Subukan nyo lang ng mga kababayan. Magkakagulo talaga. Magkakagulo. ang kasalanan ko. Anong kasalanan ni Tatay Digong? Isa sa mga umayo sa ating bansa, mga kababayan, nagsakripisyo. Sabi pa nga niya bahala na siya ang mapunta ng impyerno. Basta tahimik lang ang buhay ng mga Pilipino. O Na tapos ginawa ngayon, ko man ang lahat sa panahon ko para tingnan may nyo mga kababayan, they are coming. katahimikan at Tapos ito ang isusukli ng Bangag Administration. Animal. mapayapa ang buhay ng Pilipino. Ang problema nito, Kakalampagin talaga natin mga kababayan ang gobyernong Bangag ha. Kapag sa oras na aaresto ito si Tatay Digong, hindi tayo papayag mga kababayan. Huwag na kayong manahimik. Huwag na kayong manahimik. aywan ko kung ang tingin ng Kawawa si ako'y Tatay lalo yung Ang tandaan natin, Tatay Digong mga kababayan, ipapakulong nila ng wala man lang basihan. Talagang pilit na pilit ang kanilang kaso kay Digong mga kababayan. Salbahe, bangag, ipapak daw. o ganito na lang. Ito ganito na lang. O sabi ko, assuming na totoo, totoo talaga yung naririnig ninyo. Oo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa Para bayan. sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong Correct. mga anak? Para hindi magiging bangag. Ngayon mga kababayan, ang ganti ng mga bangag kay PRRD. Gusto siguro magiging bangag na lahat ng Pilipino. Ating bayan. Grabe yung mga viral videos na yan, mga kababayan, bumabatak na sa publiko. Mga bangag, mga kababayan, mga adik. Kaya ako man, Grabe. ang higiin ko na lang sa inyo, total, kung ganito man talaga ang swerte ko sa buhay, okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa No, hindi Hulihin namin tayo, tatanggapin. ikulong tayo. Kaya lang, No. in the meantime, mag-contribute kayo, baski $5, $10, para paglabas ko sa presuhan, pagawaan din niyo akong monumento Monumento. katabi ni Rizal. Si Rizal may hawak na libro Grabing bangag mga kababayan. Ito ang isusukli niya na nakabalik sila sa pwesto dahil sa mga Duterte mga kababayan. Bangag! Bangag! Akin, Nakaganyan daw ang kanyang mga kababayan. Monument. kay bakit? Tumahimik ba ang bayan natin kung Pilipinos hold up dito, hold up. Oo nga. Wala nang ginawa ko tayo mga ayaw ng gulo, napipilitan tayo to confront evil because nandyan sa harap natin. Nandyan sa harap. Sino ba naman gusto Ngayon, sabi, huwag saktan. Wala daw nasaktan mga kriminal, mga kababayan. gustong pumatay? Putang inang yan. Bakit ako why would I waste my time? Binila, pumapatayan si Duterte, lumalabas ng gabi, ganon. Anso, Patunayan sa korte. sino ba naman gusto maging security guard na ang kinuha ko law? Ba't guro sa trabaho, saka alam mo sa gabi, dyan rin lumalabas yung mga masasamang tao. Masasamang At tao. dyan rin lumalabas yung nakakatakot na magandang babae sa buong bayan. Kunti
yung Sino man nakita ninyo maganda sa araw, be? Kita? Kita? Sa araw. Yung nagtatrabaho, pati ng basket, na mamalinggi. Pero pagkagabi, makita mo, lumalabas. Nagpa-party. Mga anghel, Nightlife. gising na. Ang mga demonyong putang inatulog na. Oh, joke lang yan mga kababayan na. Oh, alam niyo naman si Tatay Digong. Icebreaker. Icebreaker ba? Seriously now. Oh, serious. No, our country is not yet that Yan ang hindi kaya ni Bangag mga kababayan. Yung ganyang style ni Digong na pilit niyang ginagaya. well off. I'm very sorry na nakikita tayo dito at kayong napunta dito sa loob kasi sa labas mga Pilipino rin naghihintay doon. So, sino may-ari itong Diyan ka na lang, Tatay Digong. Baka hulihin ka ng mga bangag. may nang klase? Siguro contribute lang tayo. Gawa natin third floor Palakihan. Dahil ang daming hindi nakapasok mga for kababayan. exclusive use. Para every Saturday makita-kita tayo. Swerte! Swerte! Yan na. Maraming mag-uwi dyan, buntis na. Sila yung mga dalaga. Joke na naman yun. Joke na naman. Oo. Mahirap kaya walang ano. Hindi ako mag-survive ng buhay na walang dito pa. Left and right. Nandiyan ba asawa ko? Patay ka mamaya. Malilitikan ka.